Good morning po sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan po muna natin ito. Meron ho kasing kumakalat na ganitong quote card. Ang nakalagay po dito, breaking, BBM lang talaga, poised to veto Senate President, poised to veto Senate impeachment dismissal. Saan ba yung aking windshield? Nasilaw ko sa ilaw eh. Dismissal like an ordinary bill. Hindi ko po alam kung sino po yung sumulat nito o kung sino yung nagsalita nito. Nakita ko lang ito pati sa nasa TikTok, FB, TikTok at saka sa Instagram, nakita ko to. Kaya sabi ko, teka, may napansin akong mali rito. Alam niyo naman po yung channel natin. Gusto natin, nililinaw natin yung mga parang malabo. Okay? So kung alam niyo po kung sino po yung nagsabi nito, please paki-comment po kasi hindi ko talaga alam. Sinearch ko yan kanina sa FB, sa Google, maging sa TikTok, wala po talaga. Ang nakita ko lang yung code card na yan tapos may tugtog. Okay? Sabi ni Salve Hines, salatang fake news. Diba? Eto ngayon, pakinggan nyo ha. Sabi dito, Malacanang, June 26, 2025. In a stunning move, wow lang iya, in a stunning move, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. intends to veto the Senate's decision to dismiss the impeachment case against Vice President Sara Duterte. So sabi sa Tagalog, ito raw pong si PBBM, dito, kumbaga nakatakdang ibabaliktad or babaliktarin yung dismissal ng impeachment ni Sara sakaling mangyari yun. Yan sabi, an insider, walang yan, pagka mga ganyang insider, katulad lang din yan ng ayon sa aking bubuit. Tapos putragis na yan, fake news pala. Diba? If SP, Senate President Cheese says it's just a bill, then it can be vetoed. Alam niyo po, this is absolutely wrong. Okay? Absolutely wrong po yan. Wala pong kapangyarihan ng ating Pangulo, si PBBM, o sino mang Pangulo ng Pilipinas na baliktarin ang desisyon ng impeachment court. Okay? Ulitin ko lang. Wala pong sino mang Pangulo ng Pilipinas kasi lahat sila, they derive their power and functions mula po sa ating kasalukuyang constitution. At hindi po saklaw nila ang impeachment court decision. So kahit naman din po na na Senate, kasi ito hindi na po pwedeng Senate ang magko-convene na parang balik sa dati. Hindi ho, continuing yan eh. Diba? Continuing yan hanggang sa itong kasalukuyan na 20th Congress. Pagdating ho ng July 28 as scheduled, magbubukas ng session ang Senado. And then the following day, after 28 ang sona ni PBBM, and then 29, ito po ay tawag dito, magiging magre-resume uli yung impeachment court. Kaya lang doon sa pag-resume ng impeachment court, ang manunumpa yung bagong 12 kabilang yung mga bagong pasok at saka yung mga nagsipanalo nitong nakaraang eleksyon. Yun lang po. And then, kailangan nilang magpatuloy. But definitely, magkakaroon muna ng mga debate yan. Diba? Pero hindi na po pwedeng pagdebatihan pa yan katulad ng pinagpaplanuhan nito ni Marcoleta at ng ibang mga DDS na senators na pagdidebatihan pa to sa plenaryo ng Senado kasi na-convene na ang impeachment court. Okay? Now, kung sakali naman po na bilang mga senador, hindi bilang isang impeachment judges, ay dinismiss nila ito na pagkaisahan nila kunwari, na i-dismiss na po ito. Wala pa rin pong kapangyarihan ng ating Pangulo na ito po ay baliktarin. Okay?
na i-veto. Bakit? Ang pwede lamang pong i-veto ng Pangulo ay mga panukalang batas. Yung mga totoong panukalang batas. Hindi po yung kagaya ng binabanggit niya sa bandang huli. Sabi, kung sakali daw pong si Senate President Jesus Escudero ay sabihin na ito'y katulad lamang ng isang ordinaryong panukalang batas na pwede po naming ibasura kung ayaw namin ito ay pag-usapan. Hindi po totoo yun. Hindi po pwede yung kunwari o napagkamalang bill or assumption. Hindi po. Yung eksakto talagang totoo na panukalang batas, yun lamang po ang pwedeng i-veto ng Pangulo. Okay? Yun lang. Ito, absolutely mali po ito. Kasi nakita ko rin sa isang post, binabanata na si PBBM lalo sa TikTok dahil po dito. Nang sabi, ayan na naman siya, nambubudol na naman. Sabi naman ng iba, sana nga gawin ng ating Pangulo yan na kapag dinismiss nila, maninindigan siya. Ang problema nga pag hindi po talaga kakayaning gawin ng ating Pangulo yun dahil po wala siyang kapangyarihan. So nililinaw ko lang sa inyo in advance because I know marami ho, maski sa mga BBM vloggers, merong iba dyan na hindi naman talaga well-versed pagdating po sa mga ganitong proseso, lalo dyan sa Constitution natin. So kung ano yung narinig nila na something good, then tatalakayin nila as if totoong-totoo yung kanilang paniniwala. Ito nga mismo, personally, di ba sabi nga ng Pangulo, mas pinili niya na hindi makialam sa impeachment trial ni VP Sara. Sabi nga, I have nothing to do with that naman eh. Di ba? Tama naman yon because of the separation of powers. Oh. Okay? Yeah, that's right. It's a fake news. No? Yan. Tinitignan ko nga kanina baka merong nakalagay na satire. Wala akong satire na nakalagay eh. Yan no. Nakalagay lang vetoed and then try harder. Diba? Alright, so iwan na natin